Ako nga pala si Andrea. Para sa karamihan, ang araw ng pagtatapos ay isang masayang pagdiriwang para sa pamilya. Para sa akin, iyon ang araw kung kailan ko tuluyang nakita kung saan talaga ako nakalugar. 3 linggo bago ang graduation, tiningnan ako ng mga magulang ko sa mata at sinabing hindi sila makakapunta. Nag-book pala sila ng isang mamahaling bakasyon sa isang luxury resort sa El Nido kasama ang ate ko. Sabi nila, na-stress daw si ate at kailangan ng pahinga. Hindi man lang nila tinanong kung ano ang mararamdaman ko na magmartsang mag-isa. Hindi ako umiyak. Hindi ko sila pinilit na ipakancel ang tickets nila. Hindi ako sumigaw. Gumawa lang ako ng isang desisyon. Nang dumating ang malaking araw, nakatutok ang mga kamera. Naka-livestream ang buong seremonya. Nanood ang mga magulang ko mula sa hotel room nila. Inaasahang makikita akong naglalakad sa entablado ng mag-isa. Inaasahan nilang magmumukhang malungkot ang tagumpay ko. Pero nagkamali sila. Nang tawagin ng announcer ang pamilyang sumuporta sa akin sa lahat ng bagay, hindi tumutok ang spotlight sa mga bakanteng upuan. Tumutok ito sa 2 taong totoong nagmamahal sa akin. At habang naghihiyawan ang mga tao, may isang nakakapanlulumong katotohanan na narealize ang mga magulang ko mula sa daan-daang kilometro ang layo. Narealize nilang napalitan na sila at nakikita ito ng buong mundo. Pero bago ko ikuwento kung paano nagbago ang lahat, i-like at mag-subscribe muna kayo at mag-iwan ng comment. Saan kayo nanonood ngayon? Ako si Andrea. Ako ay 25 taong gulang at nakatira sa isang tahimik na subdivision dito sa Pilipinas. Para maintindihan nyo kung bakit hindi ako umiyak noong hindi sumipot ang mga magulang ko sa graduation ko, kailangan nyo munang maintindihan kung anong klaseng bahay ang kinalakhan ko. Kailangan niyong maintindihan ang mga hindi nakikitang linya na iginuhit sa lapag mula pa noong araw na ipinanganak ako. Sa karamihang pamilya, ang pagmamahal ay parang sikat ng araw. Dapat pantay-pantay itong tumatama sa lahat. Pero sa bahay namin, ang pagmamahal ay parang isang spotlight at ang taong may hawak ng spotlight ay ang nanay ko. At ang nag-iisang taong palagi niyang tinututukan nito ay ang ate kong si Clarice. Ako ang anino, ang batang nasa background. Hindi ko sinasabing sinaktan nila ako pisikal hanggang sa magkapasa ako. Hindi ako binubugbog. Pinapakain naman ako. May mga damit ako. Kung titingnan mo ang pamilya namin mula sa labas, makikita mo ang isang perpekto at normal na buhay pamilya. Makikita mo ang isang magandang bahay na may garahe para sa 2 kotse. Makikita mo ang mga family vacation sa beach tuwing summer. Makikita mo ang pagsisimba at pagkain sa labas tuwing linggo. Pero kung nakatira ka sa loob ng bahay na iyon, mararamdaman mo ang panlalamig. Mararamdaman mo ang katahimikan na bumabalot sa akin kumpara sa ingay at init na nakapaligid kay Clarice. 2 taon ang tanda sa akin ni Clarice. Mula noong nagkasiwang ako ng muwang, siya na ang sentro ng universo. Mas maingay siya, mas demanding, sensitive siya, iyon ang salitang palaging ginagamit ng mga magulang ko. Shh! Huwag kang maingay, Andrea. Sensitive ang ate mo ngayon. Huwag mong inisin si Clarice. Alam mo namang sensitive yan. Ang salitang sensitive ay isang code word. Ibig sabihin noon, ang nararamdaman ni Clarice ang pinakamahalagang bagay sa mundo at ang nararamdaman ko ay walang kwenta. Naalala ko ang isang partikular na Sabado noong 6 na taong gulang ako. Summer noon. Mainit at malagkit ang hangin. Ibinili kami ni Papa ng mga bagong bisikleta. Well, hindi yan buong katotohanan. Ibinili niya si Clarice ng bagong bisikleta. Kulay pink at makintab. May mga puting palawit sa manibela at may puting basket sa unahan. Napakaganda. Ang bagong bisikleta ko ay ang lumang bisikleta ni Clarice. Kinakalawang na ang kadena. May punitang upuan. Tuklap-tuklap na ang pintura. Hindi ako nagreklamo. 6 na taong gulang pa lang ako. Masaya na akong may bisikleta ako. Naalala ko na tumakbo ako papunta sa kalsada. Sabik na sabik magbike. Pero biglang nagsimula ang drama. Tiningnan ni Clarice ang bago
at makintab niyang pink na bisikleta, tiningnan niya ang mga palawit at bigla siyang sumigaw. Mali yung shade ng pink! Hagulgol niya. Ibinagsak niya ang sarili niya sa sementadong kalsada. Gusto ko hot pink. Para sa baby ang pink na to. Ayoko niyan! Patakbong lumabas ng bahay ang nanay ko na parang may sunog. Napatakip ng tainga si Papa. Naku, anak! Huwag ka nang umiyak! Sabi ni Mama na lumuhod sa tabi ni Clarice. Hinaplos niya ang buhok ni Clarice. Ang ganda-ganda ng bike. Yan ang pinakamaganda. Sa tindahan. Ayoko niyan! Sigaw ni Clarice, sabay sipa sa gulong ng bagong bike. Isauli niyo yan! Hindi ko yan sasakyan! Mukhang na-stress si Papa. Pinunasan niya ang pawis sa noo niya. Clarice, anak, sarado na ang tindahan. Subukan mo lang muna. Ang mahal-mahal niyan. Ayoko! Sigaw ni Clarice. Nakatayo lang ako roon. Hawak ang manibela ng kinakalawang na pamana sa aking bisikleta. Hinihintay ko silang tingnan ako. Hinihintay ko silang sabihin na, Andrea, kumusta ang bike mo? Ready ka na bang magbike? Hindi nila ako nilingon. Sumakay ako sa bisikleta ko. Maliit pa ako at medyo malaki sa akin ang bike. Nagsimula akong pumadyak. Gusto kong ipakita sa kanila na marunong na ako. Gusto kong makita nila ako. Bibilisan ko sana. Pinihit ko ang manibela, pero maluwag pala ang gulong sa unahan. Pumanig ang bike. Nawalan ako ng balanse. Kalabog. Bumagsak ako ng malakas sa semento. Kaskas ang buong binti ko sa bakal na pedal. Napunit ang balat ko. Agad na umagos ang dugo. Ang sakit. Napakasakit kaya parang nawalan ako ng hininga. Nagsimula akong umiyak. Mama, Papa, lumingon ang nanay ko. Nakita niya akong nakaupo sa lapag. Madugo ang binti, pero hindi siya tumakbo palapit sa akin. Hindi siya mukhang nag-aalala. Mukha siyang naiirita. Andrea? Ano ba? Bulyaw niya. Hindi mo ba nakikitang may inaasikaso kaming problema rito? Nagwawala ang ate mo. Huwag kang ngang maingay. Pero dumudugo po. Humahagulgol kong sabi. Pumasok ka sa loob at lagyan mo ng band-aid, inip na sabi ni Papa. Huwag kang pabebe. Umiiyak ang ate mo oh. Tumigil ako sa pag-iyak. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil nabigla ako. Umiiyak ang ate ko dahil hindi niya gusto ang kulay ng bago niyang regalo. Umiiyak ako dahil dumudugo ang binti ko, pero mas pinili nilang patahanin siya. Bumangon ako mula sa semento. Ika-ika akong pumasok sa bahay. Pumunta ako sa banyo. Hinugasan ko ng malamig na tubig ang dugo sa binti ko. Mahapdi. Humanap ako ng band-aid at idinikit ito. Umupo ako sa gilid ng bathtub at tiningnan ang sarili ko sa salamin. 6 na taong gulang pa lang ako, pero mukha na akong matanda. Mukha akong pagod. Iyon ang araw na natutunan ko ang pinakamahalagang panuntunan sa bahay namin. Walang pakialam kung nasasaktan ka. Ang palakasan lang ng boses ang mahalaga. At si Clarice, ang palaging mas maingay. Ang pattern na ito ay naulit taon-taon. Kapag Noche Buena, puno ng regalo ang ilalim ng Christmas tree, pero laging hindi pantay ang hatian. Kay Clarice ang mga mamahaling regalo, mga bagong cellphone, mga damit na may brand, alahas. Sa akin, medyas. O kaya mga gamit sa eskwela. Isang taon, nakatanggap ako ng scientific calculator. Ikaw naman ang matalino. Kibit balikat, nasabi ni Papa nang buksan ko ito. Kailangan mo yan. Binuksan ni Clarice ang isang kahon na may lamang bagong leather jacket. Sumimangot siya. Gusto ko yung black. Dark brown to eh. Ipapapalit natin anak. Mabilis na sabi ni Mama. Pupunta tayo bukas sa mall. Tiningnan ko ang calculator ko. Wala akong sinabi. Ipinatong ko na lang sa tumpok ng mga medyas at notebook ko. Kahit sa pwesto sa hapagkainan, may hierarchy. Nakaupo si Clarice sa tabi ni Mama. Nakaupo ako sa dulo, malapit sa pinto ng kusina. Trabaho kong tumayo at kumuha ng patis o toyo kung may nangangailangan. Trabaho kong mag-refill ng pitsel, ng tubig. Andrea.
pakuha ng mantikilya, sasabihin ni Papa nang hindi man lang inaangat ang tingin sa plato, Andrea, kumuha ka nga ng tissue. Sasabihin ni Mama habang nakikinig sa mahaba at nakakabagot na kwento ni Clarice tungkol sa araw niya. Ako ang serbidora. Si Clarice ang customer. Ang mga magulang ko ang mga manager na sinisiguradong masaya ang customer. Sinubukan kong kunin ang atensyon nila sa ibang paraan. Sinubukan kong maging palabiro. Sinubukan kong magkwento. Isang gabi noong 10 taong gulang ako, umupo ako sa hapagkainan. Bit-bit ang isang joke na narinig ko sa school. Excited akong ikwento yon. Pa, sabi ko, knock-knock. Wag ngayon, Andrea, sabat ni Mama. Kinukwento ni Clarice yung tungkol sa kaklase niyang inaaway siya sa PE. Pero nakakatawa po ito eh. Sabi ko, Andrea, wag kang bastos. Matigas na sabi ni Papa. Hayaan mong magsalita ang ate mo. Pagod yan. Tiningnan ko si Clarice. Nakangisi siya. Hindi siya malungkot. Nag-e-enjoy siya sa atensyon. Alam niyang nasa kanya ang kapangyarihan. Alam niyang kaya niyang sipsipin ang lahat ng hangin sa kwarto at walang ititira para sa akin. Kaya tumigil na akong mag-joke. Tumigil na akong magpapansin. Naging tahimik ako. Naging batang babae ako na nakaupo sa dulo ng mesa at tahimik na kumakain. Madalas akong nagkukulong sa kwarto ko. Ang kwarto ko ang naging santuwaryo ko. Iyon lang ang tanging lugar kung saan hindi ko pakiramdam na second-class citizen ako. Nagbabasa ako ng mga libro. Nagsusulat ako ng mga kwento. Gumagawa ako ng mga mundo sa isip ko kung saan ako ang bida. Sa mga kwento ko, isa akong prinsesa o mandirigma o espiya. Mahalaga ako. Pinapakinggan ako ng mga tao. Pero kailangan kong buksan ulit ang pinto at lumabas sa totoong mundo. Ang pinakamasakit ay hindi yung mga malalaking kaganapan. Ang pinakamasakit ay yung maliliit na bagay araw-araw na sumisira sa pagpapahalaga ko sa sarili ko. Yung tipong sinusuklayan ni Mama ang buhok ni Clarice ng 20 minuto, malambing na kinakausap at maingat na binibraids. Pero kapag nagpapatulong ako sa buhok ko, iaabot lang niya sa akin ang suklay at sasabihing, malaki ka na. Kaya mo na. Yan. Yung tipong umaattend si Papa sa lahat ng dance recital ni Clarice, kahit na nakatayo lang naman siya sa likod at halos hindi gumagalaw. Pero naging kapitan ako ng debate team at lumalaban sa ibang eskwelahan. Ni minsan hindi siya nanood. Nakakabagot ang debate, Andrea, sabi niya sa akin. Puro lang kayo nagtatalo. Sapat na yung naririnig ko sa opisina. Pero kapitan po ako. Sabi ko, mabuti yan. Sabi niya, sabay balik ng tingin sa TV. Natutunan kong dalhin ang lahat ng mag-isa. Natutunan ko na kung gusto kong may matapos, kailangan kong gawin ng mag-isa. Natutunan ko na kung malungkot ako, kailangan kong patahanin ang sarili ko. Pagsapit ko ng 12 anyos, ako na ang naglalaba ng sarili kong damit. Ako na ang naghahanda ng baon ko. Ako na ang nag-aayos ng schedule ko sa dentista. Ipinagmamalaki pa ito ng mga magulang ko sa mga kaibigan nila. Walang sakit sa ulo si Andrea. Ipinagmamalaki nila tuwing may handaan. Naka-autopilot yan. Hindi na namin siya kailangang intindihin. Sinasabi nila, yun na parang isang papuri. Pero parang insulto iyon para sa akin. Parang sinasabi nilang, salamat sa Diyos at hindi na namin kailangang mag-aksaya ng enerhiya sa Kanya. Kailangan namin ang lahat ng oras para kay Clarice. Naalala ko nang makita ko ang ibang pamilya at nakaramdam ako ng pagkalito. Nakita ko kung paano yakapin ng nanay ng kaibigan kong si Sofia ang anak niya kahit walang dahilan. Nakita ko ang tatay ni Sofia na kinakarga ang backpack niya kapag pagod na siya. Tinanong ko pa nga minsan si Sofia, kailangan mo bang bayaran ang mga magulang mo kapag ibinibili ka nila ng damit? Tiningnan ako ni Sofia na parang baliw ako. Ha? Hindi ah. Magulang ko sila eh. Ah, sabi ko. Akala ko kasi normal yon. Hindi pala normal. Walang normal sa mga nangyayari. Pero ito ang buhay ko. At wala akong kawala. Ako ang multo sa sarili kong bahay.
Ako ang extra sa pelikula ng buhay ni Clarice. At nagsisimula ko nang ma-realize na kahit anong gawin ko, kahit gaano pa ako kabait, katalino, o katahimik, hinding-hindi magbabago ang script nila. Nang magdalaga na ako at tumuntong ng high school, hindi bumuti ang sitwasyon sa bahay. Mas tumalas pa ito, mas naging magastos, at mas naging masakit ang mga epekto. Ang high school ay ang panahon kung kailan dapat inaalam mo kung sino ka. Para sa akin, ang high school ay isang 4 na taong patunay na hindi ako mahalaga. 2 taon ang tanda sa akin ni Clarice. Kaya, 2 taon kaming magkasama sa high school. 2 taon ang impyerno. Sikat si Clarice, pero sa magulong paraan. Palagi siyang nasasangkot sa drama. Nakikipaghiwalay sa mga boyfriend, nakikipag-away sa mga best friend, o napapatawag sa principal's office dahil maingay sa klase. Gabi-gabi sa hapagkainan, palaging The Clarice Show. Ma, hindi ka maniniwala sa sinabi ni Jessica sa akin. Pa, kailangan ko ng 4,000 para sa bagong gown sa prom dahil pangit na yung mga luma ko. Ang sungit talaga ng teacher ko. Binigyan niya ako ng pasang-awang grade dahil lang hindi ako nagpasa ng assignment. Bilib na bilib naman ang mga magulang ko. Obsessed sila sa buhay niya. Gumugugol sila ng ilang oras sa pagbibigay ng payo, pagpapatahan, at pagbibigay ng pera sa kanya. Samantala, tahimik akong nangunguna sa klase at walang may pakialam. Naalala ko noong second year high school ako. Sobrang pinaghirapan ko ang isang project para sa regional science fair. Ilang buwan akong nagpalaki ng bacteria cultures sa garahe. Gumawa ako ng perpektong display board. Kinisado ko ang presentasyon ko hanggang sa kaya ko na itong sabihin kahit nakapikit. Huwebes ng gabi ang science fair. 2 araw bago ang event, pinaalalahanan ko ang mga magulang ko. Ma, pa, sabi ko, huwag niyong kalimutan sa Huwebes ng gabi. 7 p.m. sa gym. Nasa row 4 ang project ko. Tiningnan ni Papa ang kalendaryo niya sa pader. Sumimangot siya. Huwebes? Sabi niya. Opo, sabi ko. Biglang nanikip ang dibdib ko. Pamilyar sa akin ang tingin na iyon. Huwebes ng gabi ang gusto ng ate mong. Ihatid natin siya sa concert na yon, sabi ni Mama. Birthday gift natin sa kanya yung SVIP tickets, di ba? Pero, 9:00 pa magsisimula ang concert sa arena. Pagtatalo ko, 7:00 ang science fair. Pwede kayong dumaan kahit 30 minutes tapos umalis na kayo. Napabuntong hininga ang nanay ko. Isang mahaba at madramang pagbuntong hininga. Andrea, malayo ang biyahe papunta sa arena. Gusto pa naming kumain sa labas bago ang concert. Gusto naming maging espesyal ang gabing ito para sa ate mo. Kaya, hindi kayo pupunta? Tanong ko. Hindi naman namin pwedeng hatiin ang katawan namin. Sabi ni Papa. Iuwi mo na lang ang medalya mo. Titignan namin pag-uwi. Kung mananalo ako ng medalya. Mahinang sabi ko. Kaya mo yan, sabi ni Mama sabay kumpas ng kamay. Matalino ka naman eh. Hindi mo na kami kailangan para hawakan ang kamay mo. Pumunta ako sa science fair ng mag-isa. Tumayo ako sa tabi ng display board ko ng 3 oras. Dumaan ang mga judges at nagtanong. Sinagot ko silang lahat ng perpekto. Ngumiti ako. Itinuro ko ang mga graphs ko. Pero sa tuwing aangat ang tingin ko, nakikita ko ang ibang mga bata na kasama ang mga magulang nila. Nakita ko ang mga tatay na buong pagmamalaking itinuturo ang project ng mga anak nila. Nakita ko ang mga nanay na nagvi-video. Nakatayo ako roon, suot ang blazer ko, at pakiramdam ko mukha akong tanga. Sa pagtatapos ng gabi, in-announce ang mga nanalo. Unang gantimpala, Andrea Villanueva. Naglakad ako paakyat sa stage. Kinamayan ako ng principal. Inabutan niya ako ng gold medal at certificate. Nasaan ang mama at papa mo? Mabait na tanong ng principal habang nakatingin sa mga tao. Gusto kong kamayan ang tatay mo. Naramdaman kong namula ang mukha ko sa hiya. Kailangan kong magsinungaling. Hindi ko pwedeng sabihin ang totoo. Hindi ko pwedeng sabihin kumakain po sila ng appetizer.
sa isang mamahaling restaurant bago ang K-pop concert ng ate ko. May sakit po sila. Pagsisinungaling ko. Na food poison po. Pareho. Naku! Sayang naman, sabi ng principal. Pakisabi na lang sa kanila. Congratulations. Nag-commute ako pa uwi. Ipinatong ko ang gold medal sa counter ng kusina. Nang umuwi ang mga magulang ko ng alauna ng madaling araw, hindi man lang nila napansin iyon. Masyado silang abala sa pagkukuwentuhan kung gaano kasaya ang concert at kung gaano kaganda ang outfit ni Clarice. Nanatili ang medalya roon ng 3 araw hanggang sa napatungan ito ng mga bayarin. Hindi nila ako tinanong tungkol sa science fair. Iyon ang pattern. Ang mga tagumpay ko ay invisible. Ang pagkakaiba sa pinansyal ang pinakamasakit na insulto. Nang 18 si Clarice, iniregalo ng mga magulang ko ang isang kotse para sa debut niya. Hindi naman ito brand new, pero maganda at maasahang sedan. Nilagyan pa nila ng malaking red ribbon. Kumuha sila ng mga pictures habang tumitili sa tuwa si Clarice sa garahe. Gusto naming maging ligtas ka, sabi ni Papa habang iniaabot ang susi. Gusto naming maging independent ka. Makalipas ang 2 taon, 8 sa ako. Nakapasa ako sa driving test noong mismong birthday ko. Umuwi akong bitbit ang lisensya ko. Nakakaramdam ng kaunting pag-asa. Baka bibigyan din nila ako ng kotse. O baka naman payagan lang akong gamitin ang kotse ng pamilya. Walang kotse sa garahe. Good job at nakapasa ka, sabi ni Papa habang nagbabasa ng dyaryo. So, pwede ko na po bang dalhin ang kotse papasok sa school? Tanong ko. Tumawa si Papa. Anong dadalhin mo? Kailangan ko ang sasakyan sa trabaho. Kailangan din ng mama mo yung sa kanya. Yung kotse ni Clarice? Tanong ko. Nasa college na siya. Hindi naman niya dinala. Baka kailanganin ni Clarice kapag umuuwi siya kapag weekends, sabi ni Mama. Ayaw naming madagdagan ang mileage nun. Kotse niya yon. Paano po ako papasok sa school? Tanong ko. Mag-jeep ka o mag-bus? Sabi ni Papa. Pwede ka ring maglakad. 2 sakay lang naman. Pero binigyan niyo si Clarice ng kotse, sabi ko. Nakakasakal ang pakiusap ko dahil sa kawalang katarungan. Binilhan namin siya noon dahil mas maluwag pa ang pera natin noon. Pagsisinungaling ni Papa. Alam kong kasinungalingan yon. Kakabili lang niya ng bagong malaking TV para sa sala. Medyo gipit tayo ngayon, Andrea. Huwag kang walang utang na loob. Pinapakain ka namin. Pinapatira ka namin. Walang utang na loob. Yan ang paborito nilang isumbat sa akin sa tuwing ituturo ko ang hindi pantay na trato nila. Kaya naghanap ako ng trabaho. Nag-crew ako sa isang fast food chain kapag weekends at pagkatapos ng klase. Nag-ipon ako ng barya-barya. Nakabili ako ng isang kinakalawang at 20 taong gulang na second-hand na kotse mula sa kapitbahay namin sa halagang 40,000 pesos. Amoy basang aso sa loob at sira ang aircon. Kinamuhian ito ng mga magulang ko. Ang sakit sa mata ng basurang yan sa garahe natin, reklamo ni Mama. Iparada mo yan sa labas ng kalsada. Kaya ganoon ang ginawa ko. Ipinaparada ko ang kotse ko sa kalye habang ang kotse ni Clarice ay nakatenga sa garahe at inaalikabok. Hinihintay siyang umuwi minsan sa 1 buwan. Ang huling sampal sa akin noong high school, yung talagang nagpatigas sa puso ko, ay ang college essay ko. Gusto kong makapasok sa isang magandang unibersidad. Alam kong hindi babayaran ng mga magulang ko ang tuition ko. Naubos na nila ang college fund ko para pambayad sa tuition ni Clarice sa isang private college kung saan bumabagsak siya sa 2 subject at kumukuha ng general studies. Kailangan ko ng scholarship. Kailangan ko ng full ride. Mayroong isang malaking pa-contest para sa scholarship mula sa isang kilalang foundation. Ang premyo ay full scholarship sa nangungunang state university sa Pilipinas. Prestigious iyon. Sobrang competitive. 3 buwan kong isinulat ang essay na yon. Ang paksa ay tungkol sa pagbangon mula sa kahirapan. Nagsulat ako tungkol sa paglaki sa anino ng iba. Hindi ako nagbanggit ng pangalan, pero isinulat ko ang pakiramdam ng pagiging invisible.
Isinulat ko ang tungkol sa science fair. Isinulat ko ang tungkol sa kinakalawang na bisikleta. Ibinuhos ko ang buong kaluluwa ko sa papel. Iyon ang pinakamagandang bagay na nasulat ko. Iprinint ko ito. Iniwan ko sa hapagkainan para i-proofread ng isang huling beses bago ko isubmit. Kinabukasan, pag-uwi ko mula sa school, naabutan ko ang nanay ko sa kusina. Nakaupo sa mesa, kasama si Clarice na umuwi noong weekend. Binabasa nila ang essay ko. Huminto ang pagtibok ng puso ko. Anong ginagawa niyo? Tanong ko. Napaangat ng tingin si Clarice. Namumula ang mga mata niya. Umiiyak siya. Paano mo nasulat ito? Hagulgol ni Clarice. Habang iwinawagayway ang papel sa akin. Pinalalabas mong halimaw ako. Pinalalabas mong masasamang magulang sina mama at papa. Essay lang yan. Nauutal kong sabi. Tumayo ang nanay ko. Galit na galit siya. Salubong ang kilay at mahigpit ang panga niya. Kawalang hiyaan ito, Andrea. Bulyaw ni mama. Sinisiraan mo ang pamilya natin. Pinapaalam mo sa mga ibang tao na hindi ka namin mahal? Ang kapal ng mukha mo. Totoo naman eh, sigaw ko. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na tinaasan ko sila ng boses. Ganyan ang nararamdaman ko. Makasarili ka. Sigaw pabalik ni mama. Kung ipapasa mo to, ipapahiya mo ang ate mo. Ipapahiya mo ang pamilyang ito. Kinuha niya ang essay ko. Pinunit niya ito sa gitna. Tapos pinunit niya ulit. Hindi mo ipapasa ang basurang ito, sabi ni mama. Magsulat ka ng iba. Magsulat ka tungkol sa, ewan ko, pag-volunteer. Pero hindi mo ipapasa ang kalokohang ito. Nakatayo lang ako roon. Pinapanood ang mga piraso ng pinaghirapan kong lumipad papunta sa sahig. Gusto kong sumigaw. Gusto kong may basagin. Pero alam kong walang magbabago. Wala silang pakialam sa scholarship ko. Ang pakialam lang nila ay ang imahe nila. Ang pakialam lang nila ay ang nararamdaman ni Clarice. Hindi ko na-submit ang essay na iyon. Nagsulat ako ng isang nakakabagot na essay tungkol sa pagtatrabaho ko sa fast food. Okay lang. Boring. Hindi ko nakuha ang full scholarship. Nakapasok pa rin ako sa universidad dahil sa matataas kong grades. Pero hindi ko nakuha ang full ride. Kinailangan kong umutang. Student loan. Kinailangan kong magtrabaho ng 2 part-time jobs. Nang lumipat ako sa dorm noong first year college, walang tumulong sa akin. 2 taon bago nito, noong lumipat si Clarice, nagrenta pa ang mga magulang ko ng van. Ginugol nila ang buong weekend sa pag-aayos ng kwarto niya, ibinili pa siya ng matching na bedsheet, nagkabit ng kurtina, at pinuno ang mini-fridge niya ng pagkain. Busy kami ngayong weekend, sabi ni Papa. May kotse ka naman. Kasya na ang mga gamit mo dyan. Nag-drive ako mag-isa papuntang Maynila. Mag-isa kong inakyat ang mga kahon ko sa 2 palapag ng dorm. Mag-isa kong inayos ang kama ko. Umupo ako sa walang sapin na kama sa loob ng bakanteng kwarto at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang ibang mga magulang na niyayakap ang mga anak nila sa parking lot. Nakita ko ang mga nanay na umiiyak. Nakita ko ang mga tatay na nag-aabot ng baong pera o pepper spray sa mga anak nilang babae. Wala akong ganoon. Ang tanging meron ako ay ang mga utang ko. Ang luma kong kotse. At ang nanlalamig na realidad na isa akong ulila na may mga buhay pang magulang. Lunok ko na lang ang pagkabigo. Sanay na ako sa lasa nito. Lasang abo. Sinabi ko sa sarili ko, okay lang, magtatagumpay din ako. Ipapakita ko sa kanila. Magtatapos ako ng may honors. Ipaparamdam ko sa kanila na dapat silang magmalaki. Napakabobo ko. Gusto ko pa rin ang approval nila. Kahit pagkatapos ng lahat ng ginawa nila. Akala ko may finish line kung saan sa wakas ay papalakpakan din nila ako. Hindi ko pa alam noon na patuloy nilang inilalayo ang finish line na iyon. Hindi ko alam na kahit sa mismong araw ng graduation ko ang araw na 4 na taon kong pinaghirapan, gagawa at gagawa sila ng paraan. Pero paparating na yon. Ang pinakamasakit na pagtataksil nila. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang masasaktan.
Tuluyan nitong sisirain ang pamilya namin. 3 linggo. Iyon na lang ang natitirang oras bago ang graduation ceremony. Nakabili na ako ng toga ko. Naplantsa ko na ang sash ko na may Latin honors. Nakapag-reserve na ako ng table sa isang magandang buffet restaurant para sa celebration namin pagkatapos. Ako ang magbabayad, syempre, pero gusto ko lang na magkakasama kami. Martes ng gabi noon nang tawagan ko sila para plansahin ang mga detalye. Gusto kong malaman kung anong oras sila luluwas papuntang Maynila para masalubong ko sila. Tinawagan ko ang landline sa bahay. Sinagot ni Mama sa pangatlong ring, "Hello?" Parang wala siya sa sarili. Naririnig ko ang TV sa background. "Ma, si Andrea to." "Ah, ikaw pala, Andrea." Hindi nagbago ang tono niya. Naging flat pa nga. "Tumawag lang po ako para i-check kung ano ang plano natin sa graduation weekend," sabi ko. "Gusto ko pong malaman kung nag-book na kayo ng hotel malapit sa campus o kung babiyahe kayo ng maaga." Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Isang mabigat na katahimikan. "Ma?" tanong ko. "Andrea." Panimula niya. At alam ko na. Alam ko agad mula sa tono ng boses niya. Iyon ang parehong tono na ginamit niya noong sinabi niyang hindi sila makakapunta sa school play ko o sa award ceremony ko. Nag-usap kami ng papa mo. Nag-usap tungkol saan? Napahigpit ang hawak ko sa cellphone ko. "Yung ate mo. Nahihirapan siya ngayon," sabi ni Mama. Nakaka-stress daw ang trabaho niya at madalas siyang malungkot. Nade-depress siya, Andrea. "Okay," mabagal kong sabi. "Sige, nalulungkot ako para sa kanya. Pero anong kinalaman niyan sa graduation ko?" "Well, anak, napagdesisyonan namin na ang kailangan ng pamilya ngayon ay isang reset, isang break. Kaya nag-book kami ng papa mo ng bakasyon sa isang resort sa El Nido, Palawan, para sa aming 3. Para sa akin, kay Papa, at kay Clarice. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. "Nag-book kayo ng bakasyon?" Inulit ko. "Kailan?" "Next Thursday ang flight namin," sabi niya. "Pero graduation weekend ko yon," sabi ko. Ang liit ng boses ko. Parang naging 7 taong gulang ulit ako. "Ma, yan ang weekend ng graduation ko." Alam ko, alam ko." Mabilis at pabalang niyang sagot. "Pero promo package kasi ito sa resort. Hindi na pwedeng palitan ang dates. At saka, Andrea, naisip namin na maiintindihan mo. Palagi ka namang independent. Alam mo naman kung gaano ka-fragile si Clarice ngayon. Kailangan niya ng dagat at relaxation. Kailangan nating lahat. Yan." Kinuha ni Papa ang extension line sa kabilang kwarto. Malamang nakikinig siya. "Andrea," matigas ang boses ni Papa. "Huwag mong konsensyahin ang mama mo. Mahalaga ang bakasyong ito para sa mental health ng pamilya natin." Nahihirapan si Clarice. "Gagraduate po ako ng college," sabi ko. Naramdaman kong nagbabadyang tumulo ang luha ko, pero pinigilan ko. "Ako ang unang makakapagtapos ng kolehiyo sa pamilyang ito. At pupunta kayo sa resort? Seremonya lang yan, Andrea," sabi ni Papa. "Uupo lang kami sa isang mainit na stadium ng 3 oras para makinig ng mga boring na speeches. Pwede naman tayong mag-celebrate pag uwi namin. Kakain tayo sa labas. 2 linggo bago kayo makauwi." Bulong ko. "Nagpadala na kami ng greeting card sa dorm mo," sabi ni Mama. "Okay, tawagan ka namin next week." Hindi man lang nila tinanong. Sabi ko sa hangin sa loob ng maliit kong apartment. Hindi man lang nila tinanong kung okay lang ako. Doon ko na-realize na hindi lang sila basta nag-double book. Gumawa sila ng desisyon. Tiningnan nila ang pinakamalaking tagumpay ko at tiningnan nila ang bakasyon kasama ang ate ko at ang bakasyon ang nanalo. Hindi man lang ako nakapasok sa kompetisyon. Ibinaba ko ang telepono. Umupo ako sa sofa sa dilim. Hinihintay kong magsimula ang paghagulgol ko. Hinihintay ko ang galit. Pero walang dumating. Sa halip, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Isang malamig at parang bakal na pakiramdam. Parang tunog ng kandado na isinara. Sa loob ng 22 taon,
Nagmamakaawa ako para sa isang upuan sa mesa nila. Pinaghirapan kong makuha ang tiket ko para maging bahagi ng pamilya nila. Pero ngayong gabi, niliwanag nila ang lahat. Hindi ako imbitado. At kung hindi ako imbitado sa pamilya nila, wala na rin silang karapatan sa buhay ko. Tumayo ako. Pinunasan ko ang isang patak ng luha sa pisngi ko. Kinuha ko ulit ang cellphone ko. May isa akong matalik na kaibigan, si Sofia. Nagkita kami noong first year sa dorm at naging hindi na mapaghiwalay mula noon. Alam ni Sofia ang tungkol sa pamilya ko. Nakita niya kung paano nila hindi sinasagot ang mga tawag ko. Nakita niya akong umiyak tuwing birthday ko kapag nakakalimutan nilang bumati. Ang mga magulang ni Sofia, sina Tito Roberto at Tita Susana Santos, ay kabaligtaran ng sa akin. Maiingay sila, malalambing, at palaging nandiyan. Bumabiyahe sila ng 5 oras papuntang Maynila para lang makapag-lunch kasama si Sofia kahit walang okasyon. Nagpapadala sila ng mga care packages na may mga cookies at ulam para sa aming dalawa. Denial ko ang landline ng mga Santos. Alam kong nandoon si Sofia noong weekend na iyon. Hello? Sagot ni Tita Susana. Masaya ang boses niya. Hi, Tita Susana. Si Andrea po ito, sabi ko. Basag ang boses ko. Hindi ko napigilan. Nabasag ang pagiging kalmado ko nang makarinig ako ng isang mabait na boses. Andrea, kumusta ka anak? Excited ka na ba para sa malaking araw? Iyon ang nakapagpaguho sa akin. Humagulgol ako. Andrea, anong problema? Agad na nagbago ang boses niya, na puno ng pag-aalala. Anak, anong nangyari? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang tawag mula kina mama. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa resort sa El Nido. Sinabi ko sa kanya na mas pinili ng mga magulang ko ang mag-beach kaysa sa diploma ko. Inilatag ko ang pangit na katotohanan. Mag-iisa po ako. Umiiyak kong sabi. Magmamartsa po ako sa stage na yon at walang sasalubong sa akin. Natahimik sa kabilang linya. Pero hindi ito ang mabigat at mapagmataas na katahimikan ng nanay ko. Isa itong katahimikan na puno ng gulat at galit. Naku anak, malumanay na sabi ni Tita Susana. Narinig kong ibinaba niya ang telepono sa mesa. Roberto, Sofia, halika kayo rito. Narinig ko ang mga yabag at pagkatapos ay inilagay nila ako sa speakerphone. Kasama na niya sina Sofia at Tito Roberto. Pinakiusapan nila akong ulitin ang kwento. Kawalang hiyaan yan. Malalim at galit na sabi ni Tito Roberto. Tatalikuran ka nila? Opo. Bulong ko. Pwede ba? Sabi ni Tita Susana at ang boses niya ay matatag. May tigas ito na hindi ko pa narinig sa kanya kailanman. Hindi ka mag-iisa, Andrea, hinding-hindi. Pupunta kami. Siyempre, pupunta ako. Agad na sabi ni Sofia. Pero ngayon, pupunta kaming lahat para sa'yo. Pero limitado lang po ang tickets nyo. Sabi ko, kailangan nyo yon para sa pamilya nyo dahil gagraduate din si Sofia. May extra tickets kami, sabi ni Tita Susana. At kahit wala, tatayo kami sa parking lot para isigaw ang pangalan mo. Tapos, may sinabi si Tita Susana na bumago sa buhay ko. Andrea, makinig ka sa akin. Ang pamilya, hindi lang yan nasusukat sa dugo. Ang pamilya ay kung sino ang nandyan para sa'yo kapag kailangan mo sila. Kung masyadong bulag ang mga magulang mo para makita kung gaano kakagaling at kabuting bata, isang malaking karangalan sa amin. Karangalan namin na umupo sa mga upuang yon at angkinin ka bilang anak namin para sa araw na yon. Kung papayag ka, naramdaman ko ang panibagong agos ng mga luha sa mukha ko. Pero hindi na ito luhang malungkot. Luha ito ng kaluwagan. Gagawin niyo po yun? Tanong ko. Subukan nilang pigilan kami. Sabi ni Tito Roberto. Dadalhin namin yung pinakamalaking kamera. Ipapahiya ka namin sa lakas ng palakpak namin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko pakiramdam na ako ang batang nasa background. Hindi ko pakiramdam na isa akong abala. Naramdaman kong pinili ako. Pinunasan ko ang mukha ko. Okay po,
Sabi ko, okay, maraming salamat po. Huwag kang magpasalamat sa amin. Sabi ni Tita Susana, mahal ka namin anak. Ngayon, matulog ka na. May graduation pa tayong pagpaplanuhan. Ibinaba ko ang telepono at inilibot ang paningin ko sa tahimik kong apartment. Nandoon pa rin ang sakit ng pagtataksil ng mga magulang ko. Parang isang pasa. Pero may mas malakas na bagay na tumutubo sa ibabaw nito. Ginawa na ng mga magulang ko ang desisyon nila. Akala nila, pwede lang nila akong itapon at tahimik ko itong tatanggapin. Pero hindi nila alam ang tungkol sa pamilya Santos. At lalong hindi nila alam kung ano ang plano ko sunod. Dahil hindi ko lang hahayaang umupo ang mga Santos sa audience. May espesyal akong papel para sa kanila. At kapag nanood ang mga magulang ko sa live stream mula sa hotel room nila sa El Nido, makakatanggap sila ng pinakamalaking gulat sa buhay nila. Habang abala ang mga magulang ko sa pag-book ng mga flight papalawan at pagbili ng mga swimsuit para kay Clarice, wala silang kaalam-alam sa pinakamalaking nangyayari sa buhay ko. Dahil hindi man lang nila ako tinatanong kung kumusta ang araw ko at dahil hindi man lang nila tinatanong kung kumusta ang mga klase ko, wala silang ideya kung ano ba talaga ang pinagkakaabalahan ko nitong nakalipas na 2 taon. Akala nila, nagbabasa lang ako ng mga libro at nagtitake ng exams. Akala nila, isa lang akong normal na estudyanteng kumukuha ng normal na kurso. Nagkakamali sila. Noong 3rd year college ako, kumuha ako ng elective class sa creative writing. Dapat madali lang itong subject. Pero nakita ng professor ko, si Dr. Reyes, ang potensyal sa mga isinusulat ko. Kinausap niya ako isang araw pagkatapos ng klase. Andrea, sabi niya, habang hawak ang final paper ko. Hindi lang ito basta assignment, may boses ka, may kakaibang boses ka. Irinerekomenda niya ako para sa isang internship sa isang malaking media network sa BGC. Hindi ko ito sinabi sa mga magulang ko. Alam ko kung ano ang sasabihin nila. Sasabihin nilang nag-aaksaya lang ako ng oras. Sasabihin nilang dapat mag-focus ako sa paghahanap ng totoong trabaho na may benepisyo para hindi ako maging pabigat sa kanila. Kaya, ginawa ko ang internship ng patago. Nagtrabaho ako sa gabi. Nagtrabaho ako tuwing weekends. Nagsulat ako ng mga script. Nag-edit ako ng mga content. At 6 na buwan na ang nakakalipas, isa sa mga projects ko isang documentary series tungkol sa patagong kahirapan sa mga mayayamang subdivision ang kinuha nila para i-produce. Napakalaking balita noon. Hindi lang binili ng network ang script ko. Gusto nila akong i-hire. Inalok nila ako ng full-time position bilang producer na magsisimula sa Lunes pagkatapos ng graduation. Ang starting salary ko ay mas malaki pa sa kinikita ng tatay ko. Gusto ko itong sabihin sa kanila. Diyos ko, gustong-gusto ko itong sabihin sa kanila. Nang matanggap ko ang offer letter, muntik ko nang tawagan ang nanay ko. Gusto kong marinig na sabihin niyang, "Wow, Andrea, ang galing mo. Nakaka-proud ka." Pero naalala ko ang resort sa El Nido. Naalala ko ang mental health break ni Clarice. Naalala ko na anumang tagumpay ko ay ituturing na banta sa insecurities ni Clarice. Kung sasabihin ko sa kanilang may malaki akong sweldo, hindi sila magdiriwang. Makokonsensya sila na wala pa ring trabaho si Clarice. Sasabihin nilang, manahimik muna ako para hindi sumama ang loob ng ate ko. Kaya sinulo ko na lang ang saya. 2 linggo bago ang graduation, ipinatawag ako ng dean ng kolehiyo namin sa opisina niya. Andrea? Nakangiti niyang bungad. Kinontak kami ng media network na pinagtatrabahuhan mo. Gusto nilang mag-donate ng pondo sa departamento gamit ang pangalan mo at gusto nilang i-announce ang pag-hire sa iyo sa mismong graduation ceremony. Ito ay bilang pagkilala sa tagumpay ng ating kolehiyo. Napaawang ang bibig ko habang nakaupo sa leather chair niya. Sa mismong graduation po? Oo, sabi ng dean. Habang iniaabot ang mga diploma, isa itong espesyal na karangalan. Madalas ibinibigay lang namin ito sa valedictorian. Pero pambihira ang tagumpay mo. Gusto ka naming i-highlight. Tiningnan niya ang hawak niyang papel. Ngayon, nakita ko rito na nakalista ang mga magulang mo bilang guests, Mr. and Mrs. Villanueva.
Ipapafocus namin sa kanila ang camera kapag in-announce na namin yon. Gusto naming makuha ang reaksyon nila. Okay lang ba? Tiningnan ko ang dean. Tiningnan ko ang pangalan ni na Mr. and Mrs. Villanueva sa papel. Naisip ko ang mga bakanting upuan. Naisip ko silang umiinom ng margarita sa dalampasigan ng El Nido habang naglalakad ako sa entablado. Naisip ko na iniwan na nila ako. Wala na sila. Nakapili na sila. Actually po, Dean, matatag kong sabi. May pagbabago po sa guest list ko. Oh? Tanong niya habang pinipindot ang ballpen niya. Hindi po makakapunta ang mga magulang ko, sabi ko. May iba po silang mahalagang lakad. Nagulat ang dean. Sa mismong graduation ng anak nila? Opo, sabi ko. Pero may darating po akong pamilya. Totoong pamilya. Kinuha ko ang ballpen mula sa kamay niya. Binilugan ko ang pangalan ng mga magulang ko, nilagyan ng X, at sa malinaw at malalaking letra, isinulat ko, Roberto Santos Atiemies, Susana Santos. Ito po ang mga taong sumuporta sa akin. Sabi ko, sila po ang gusto kong tutukan ng kamera. Tipid na ngumiti ang dean. Naiintindihan ko, Andrea. Sisiguraduhin naming nasa VIP seating sila. Lumabas ako ng opisinang iyon na pakiramdam ko ay ang gaan-gaan ng katawan ko. Akala ng mga magulang ko, pinaparusahan nila ako sa hindi pagpunta. Akala nila, tinuturuan nila ako ng leksyon kung saan talaga ang lugar ko sa pamilya namin. Pero hindi nila alam na binago ko na ang script. Hindi nila alam na sa pag-iwan nila sa akin, ibinigay nila sa akin ang entablado. Mainit ang umaga ng graduation. Isa ito sa mga umaga na maalinsangan at malagkit sa balat. Nagising akong mag-isa sa apartment ko. Umalis na ang mga roommates ko para makipagkita sa mga pamilya nila para mag-almusal. Tahimik ang buong apartment. Dati, ang katahimikang ito ang magpapaluha sa akin. Maiisip ko sana ang nanay kong nagluluto ng hotdog at itlog o ang tatay kong pabalik-balik sa paglalakad habang suot ang barong niya. Pero ngayon, ang katahimikan ay parang nagbigay ng focus sa akin. Parang katahimikan bago sumabak sa laban. Isinuot ko ang damit ko. Isinuot ko ang toga ko. Inayos ko ang cap ko sa salamin. Tiningnan ko ang sarili ko. Hindi na ako mukhang yung takot na batang babae na nakasakay sa kinakalawang na bisikleta. Mukha na akong isang babaeng nakaligtas. Nag-vibrate ang cellphone ko. Text mula kay Mama. Thinking of you today. Sana hindi masyadong matagal ang program. Nag-enjoy kami rito. Ang ganda ng beach. Nakakapag-relax na si Clarice. Send ka ng pic. Love, Mama. Walang congratulations. Walang, sorry, wala kami dyan. Isang hiling lang ng picture at update na nakaka-relax na si Clarice. Hindi ako nag-reply. Pinatay ko ang cellphone ko. Nag-drive ako papunta sa universidad. Ang parking lot at grandstand ay dagat ng mga pamilya. May mga lobo, bulaklak, at mga tarpaulin. Naglakad ako sa gitna ng mga tao. Nakataas ang noo. At doon ko sila nakita, nakatayo malapit sa entrance. May bitbit na malaking bouquet ng sunflowers ang paborito ko. Suot ni Tito Roberto ang barong Tagalog niya. Pinagpapawisan sa init, pero abot tainga ang ngiti. Napakaganda ni Tita Susana sa suot niyang asul na bestida. Si Sofia ay may hawak pang torotot. Andrea! Tili ni Sofia, sabay ihip ng malakas sa torotot. Tumakbo palapit si Tita Susana at niyakap ako ng sobrang higpit na muntik na akong mawalalan ng hininga. Tingnan mo nga naman ang dalagang ito, sabi niya. Namumuo ang luha. Napakaganda mo, anak. Ang talino-talino mo. Nakuha namin yung nasa front row. Kindat ni Tito Roberto. VIP section! VIP ka raw eh. Parang ganoon na nga po, ngiti ko. Pumasok kami sa loob. Punong-puno ang stadium ng halos 5,000 tao. Umupo ako sa pwesto ng mga graduates sa baba. Ineskortan naman ang mga Santos sa espesyal na family section malapit sa stage. 2 oras akong nakaupo roon. Nakikinig sa mga talumpati. Pinanood kong matawag ang daan-daang pangalan. Pinanood ko ang mga estudyanteng kumakaway sa mga magulang nila
Nang maisabit ang medalya at sampagwita sa kanila, sa wakas, turn ko na. Naglakad ang dean papunta sa podium. Tumahimik ang buong stadium. Bago tayo magpatuloy, dumagundong ang boses ng dean sa mga speaker. Mayroon tayong isang espesyal na pagkilala. Isang estudyante na hindi lang nanguna sa akademya, kundi nakakuha na rin ng lead position sa isang global media network dahil sa kanyang pambihirang documentary work. Nagbulungan ang mga tao. Napakalaking balita noon. Salubungin natin, sabi ng dean. Andrea Villanueva, tumayo ako. Nanginginig ang mga binti ko, pero pinilit kong maglakad. Umakyat ako sa mga hagdan. Nakakabulag ang mga ilaw. Naglakad ako sa gitna ng stage. Inabot sa akin ng dean ang diploma at medalya ko. Pagkatapos, lumapit siya sa mikropono. Alam natin na ang tagumpay ay hindi nangyayari ng mag-isa, sabi ng dean. Kailangan ng isang komunidad. Kailangan ng isang pamilya na naniniwala sa iyo. Hiniling ni Andrea na espesyal nating kilalanin ang mga magulang na sumuporta sa kanya, sa kanyang mga puyat, sa mga problemang pinansyal, at sa kanyang mga pagsisikap. Tumingin ako sa kamera. Alam kong naka-livestream ito. Alam kong naipadala ang link sa lahat ng pamilya ng mga estudyante. Alam kong nanonood ang mga magulang ko habang nag-aayos siguro bago sila kumain ng dinner sa hotel nila. Maaari po bang tumayo ang pamilya ni Andrea Villanueva? Sabi ng dean. Ang malaking LED screen sa likod ko ay nagbago mula sa mukha ko papunta sa audience. Nag-zoom in ang camera. Hindi nito ipinakita ang mga bakanteng upuan. Ipinakita nito sina Tito Roberto at Tita Susana Santos. Tumayo sila. Lantaran nang umiiyak si Tita Susana, mahigpit na hawak ang mga sunflower. Itinaas ni Tito Roberto ang dalawang kamay niya at pumapalakpak, punong-puno ng pagmamalaki. Tumatalon-talon si Sofia sa tuwa. Ang caption na lumabas sa malaking screen at sa mismong live stream ay nagbabasa. Mga magulang ni Andrea, Roberto at Susana Santos. Naghiyawan ang mga tao, nakakabingi ang palakpakan. Parang alon ng ingay na bumalot sa akin. Tiningnan ko ang mga Santos, tiningnan ko ang kamera, at ngumiti ako. Isang totoong ngiti. Alam ko sa mismong segundong iyon na sa isang lugar sa El Nido, may isang cellphone na nabitawan at nahulog sa sahig. Mabilis ang naging sumunod na mga pangyayari. Nag-lunch kami sa isang sikat na buffet restaurant. Ang mga Santos ang nagbayad ng lahat. Nag-toast kami. Pakiramdam ko ay lumulutang ako. Pero habang kumakain kami, patuloy ang pag-ikot ng mundo sa internet. Tiningnan ni Sofia ang cellphone niya sa kalagitnaan ng pagkain namin. Lumaki ang mga mata niya. Andrea, sabi niya, "Oh my God, tingnan mo to." Iniharap niya ang screen sa akin. May nag-screen record ng video mula sa seremonya, yung parteng nagsasalita ang dean. Pero ang caption na inilagay ng nag-upload sa TikTok at Facebook ay hindi tungkol sa trabaho ko. Ang nakasulat ay, yung pinagpalit ng mga totoo mong magulang ang graduation mo para sa Palawan trip, pero sumalo ang mga magulang ng best friend mo. Found family deserve, mga walang kwentang magulang. Mayroon na itong 200,000 views at patuloy na tumataas. Nakakapanlumo ang mga comments. Sinong magulang ang iiwan ng anak sa graduation day? Ang proud ng tingin sa kanya nung mga nasa crowd. Akala ko sila yung totoong magulang. Hanggang sa nabasa ko yung caption. Grabe, mamiss mo tong moment na to para sa beach? Basura yung parents. Umiiyak ako. Ang ganda ng tingin ng nanay nung best friend sa kanya. Nag-vibrate ang cellphone ko. Nabinuksan ko ulit. Isang missed call. Mama, 2 missed calls. Papa, 3 missed calls. Clarice, tapos isang text mula kay Clarice. WTF, Andrea, bakit nakatag ako sa video na to? Bakit ang mga Santos ang nakalagay na magulang mo? Tapos text mula kay mama. Sagutin mo ang tawag ko ngayon din. Nakakahiya ito. Ang daming tumatawag sa amin. Ang daming tumatawag sa amin. Inilapag ko ang cellphone ko
nang nakataob sa mesa. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Tita Susana, sabay hawak sa kamay ko. Mas mabuti pa sa ayos, sabi ko. Nanonood na sila. Bago pa kami matapos kumain ng dessert, umabot na ng 1,000,000 views ang video. Na-feature pa ito sa isang online news page. Feel-good story daw ito tungkol sa suporta ng komunidad. Pero alam ng lahat sa subdivision namin ang totoong kwento. Alam nilang nasa Palawan ang mga Villanueva. Niluluto ng buhay ang mga magulang ko sa husgado ng social media. Yung mga nakakakilala sa kanila mga kapitbahay, mga kasama sa simbahan, mga katrabaho. Teka, anak ni na Roberto at Linda. To di ba? Nasaan sila? May pinost si Linda kahapon. Nasa El Nido sila. Hindi sila umattend. Wow. Just wow. Nakakahiya. Nag-iwan ng voicemail ang tatay ko. Pinakinggan ko ito sa banyo. Natataranta ang boses niya. Andrea, sagutin mo to. Isa itong malaking hindi pagkakaintindihan. Ang baga ng money, kailangan mong mag-post ngayon din para linawin na umalis kami dahil may family emergency. Ang sasama ng mga sinasabi ng mga tao sa Facebook ng mama mo. Ayusin mo to! Family emergency. Gusto niyang magsinungaling ako. Gusto niyang pagtakpan ko na naman sila. Gusto niyang maging mabuting anak ako na maglilinis ng kalat nila. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng banyo. Naisip ko ang kinakalawang na bisikleta. Naisip ko ang science fair. Naisip ko ang bakanteng upuan sa hapagkainan. Bura. Dinelete ko ang voicemail. Bumalik ako sa mesa. Ready na po kayo? Tanong ko sa mga Santos. Ready na, sabi ni Tito Roberto. Sobrang proud kami sa'yo, Andrea. Alam ko po, sabi ko. Ngayon, alam ko na kung ano ang pakiramdam noon. Pinutol ng mga magulang ko ang bakasyon nila. Umuwi sila ng mas maaga ng 2 araw. Siguro nga naman mahirap mag-relax sa beach kung ang buong social circle nyo ay tinatawag kayong mga pabayang magulang. Nasa apartment ako, nag-iimpake ng mga gamit ko para lumipat sa isang kondo malapit sa BGC para sa bago kong trabaho. Narinig kong may malakas na sumara na pinto ng kotse sa labas. Pagkatapos, mabibigat na yabag sa hagdan at kalabog sa pinto ko. Andrea, buksan mo tong pinto. Boses ng tatay ko. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo sila roon si Mama, si Papa at si Clarice. Sunog ang balat nila sa araw at galit na galit sila. Itinulak nila ako papasok sa sala. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Sigaw ni Mama. Hindi niya tinanong kung kumusta ako. Iwinawagayway niya ang isang printed screenshot ng viral video sa mukha ko. Hindi man lang ako makapunta sa palengke. Comment si Mrs. Garcia sa post ko. Tinatanong kung nag-enjoy ba raw akong iwanan ang anak ko. PR nightmare to. Ginawa mo kaming mukhang halimaw. Sabat ni Clarice. Nakascroll siya sa cellphone niya. Nahanap ng mga tao yung Instagram ko. Nagko-comment sila ng selfish sister. Kailangan mong i-delete yung account mo, Andrea. Nakatayo lang ako malapit sa kitchen island. Hindi ko sila inalok ng tubig. Hindi ko sila inalok na umupo. Hindi ako ang nag-post ng video. Kalmado kong sabi. Ibang tao ang nag-post. Pero ikaw ang nag-set up. Bulyaw ni Papa. Pulang-pula ang mukha niya. Ibinigay mo sa Dean ang pangalan ng mga Santos. Binura mo kami. Kayo ang bumura sa sarili nyo, sabi ko. Mahina ang boses ko. Pero tumagos ito sa sigawan nila. Kayo ang nag-book ng bakasyon pa. Kayo ang pumili ng resort. Kayo mismo ang nagsabi sa mukha ko na may iba kayong lakad. Kami ang magulang mo. Umiiyak na sigaw ni Mama. Nagsimulang tumulo ang mga luha niya. Ang mga luhang palagi niyang ginagamit bilang sandata para makuha ang gusto niya. Kami ang nagpalaki sa'yo. Kami ang nagpakain sa'yo. Tapos ibibigay mo ang credit kay Susana Santos? Isang estranghero. Yung babaeng yon, nandoon siya, sabi ko. Nakaupo siya sa upuang iniwan yung bakante. Isang weekend lang yon. Hagulgol ni Mama. Nandyan kami para sa'yo. Sa loob ng 22 taon. Hindi, sabi ko. Hindi kayo nandyan.
Tumahimik ang buong kwarto. Wala kayo sa science fair. Sabi ko, binibilang sa mga daliri ko. Wala kayo sa debate finals. Wala kayo noong nabali ang braso ko nung 12 anyos ako at kinailangan kong mag-commute papuntang ospital mag-isa dahil nanonood kayo ng recital ni Clarice. Kailanman. Hindi kayo nandyan. Hindi yan totoo. Nauutal na sabi ni Papa. Exaggerated ka lang. Nag-iinarte ka masyado. Tapos na ako. Sabi ko, tapos na akong maging extra sa buhay ni Clarice. So ano? Puputulin mo na ang koneksyon natin? Pang-iinsulto ni Clarice. Good luck sa pagbabayad ng upa mo nang wala ang tulong ni Papa. Tumawa ako. Isang tuyo at walang ganang tawa. Hindi ko kailangan ng tulong ni Papa. Sabi ko. May trabaho ako. Isang career. Yung trabahong in-announce ng dean sa stage. Yung trabahong. Sana nalaman nyo. Kung tinanong nyo man lang ako kahit isang beses tungkol sa buhay ko. Nitong nakaraang 6 na buwan, naguluhan sila. Wala silang ideya kung anong trabaho ang tinutukoy ko. Aalis na ako bukas, sabi ko. Ako ang magbabayad ng lahat. Ako ang aayos nito. Tulad ng nakasanayan ko. Andrea, please! Nagbago ang tono ni Mama. Nakita niyang hindi umuubra ang galit niya, kaya ginamit niya ang guilt trip. Pamilya tayo! Ang pamilya! Nagpapatawad. Nagkamali kami. Babawi kami sa'yo. Pwede tayong kumain sa labas ngayong gabi. Mag-post ka lang na may hindi pagkakaintindihan. Umatras ako. Anong ibig mong sabihing hindi? Pasigaw na tanong ni Papa. Walang dinner. Walang post. Walang pagpapatawad. Hindi na ngayon. Naglakad ako papunta sa pinto at binuksan ito. Makaalis na kayo. May iimpake pa ako. Nagkakamali ka ng desisyon, banta ni Papa. Kung tatalikuran mo kami ngayon, huwag kang aasa na sasaluhin ka namin kapag bumagsak ka. Wala na po akong inaasahan sa inyo, sabi ko. Iyon nga ang punto nito eh. Tinitigan nila ako. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita kong lumiit sila. Mukha silang mga taong nawalan ng isang napakahalagang bagay at hindi alam kung paano ito babawiin. Lumabas sila. Isinara ko ang pinto. Inilak ko ang deadbolt at bumalik ako sa pag-iimpake. 5 taon na ang lumipas mula noong araw na iyon. Nakatira na ako sa BGC ngayon. Senior producer na ako sa media network. May maganda akong kondo, malalaking bintana, at mga halaman na hindi ko nakakalimutang diligan. Pulitin na lang ang relasyon ko sa mga magulang ko. Iyon ang tamang salita para doon. Nag-uusap kami tuwing Pasko. Nag-uusap kami tuwing birthday ko. Isang 10 minutong tawag. Pinag-uusapan namin ang panahon. Pinag-uusapan namin ang traffic. Hindi namin pinag-uusapan ang buhay ko. At hindi ako nakikinig sa mga drama nila tungkol kay Clarice. Si Clarice ay nakatira pa rin sa bahay nila. 5 beses na niyang nagpalit ng career path. Patuloy pa rin siyang sinasalo ng mga magulang ko. Binabayaran ang mga utang niya. Inuubos ang sarili nila para lang mapasaya siya. Mukha silang tumanda ng 10 taon. Sinubukan nilang makapasok ulit sa buhay ko. Nang manalo ako ng award para sa dokumentaryo ko noong 1 taon, nagpadala sila ng bulaklak. Ipinost nila ito sa Facebook. So, proud of our daughter. Hindi ako nag-comment. Hindi ko ni-like. Hinayaan ko lang itong nakatiwangwang. Narealize ko na hindi naman ako ang namimiss nila. Namimiss nila yung prop nila. Namimiss nila yung batang walang sakit sa ulo na nagpapabango sa pangalan nila nang wala silang ginagawang effort pero hindi ko na kailangang magpapabango ng pangalan nila. Noche Buena namin kasama ang pamilya Santos noong 1 taon. Nagluto kami ng marami. Naglaro kami ng board games. Tumawa kami hanggang sa sumakit ang mga tiyan namin. Sa hapagkainan, itinaas ni Tito Roberto ang baso niya. Para kay Andrea. Sabi niya, napakaswerte namin na naging bahagi ka ng buhay namin. Para sa pamilya. Sabi ko, sabay idinikit ang baso ko sa kanya. Inilibot ko ang paningin ko sa mesa. Nakita ko si Sofia, ang best friend ko. Nakita ko ang asawa niya. Nakita ko ang mga magulang niya.
na itinuturing ako na parang tunay nilang anak. Na-realize ko na hindi na ako isang biktima. Hindi na ako yung batang may kinakalawang na bisikleta. Hindi na ako ang anino. Ako na ang sumusulat ng sarili kong kwento. May natutunan akong mahirap na leksyon sa stage ng graduation na iyon, pero iyon ang pinakamahalagang leksyon sa buhay ko. Hindi mo pwedeng pilitin ang mga tao na mahalin ka. Hindi mo mabibili ang espasyo sa puso ng isang tao kung wala silang puwang para sa'yo. Kahit sumigaw ka, magmakaawa, at magpakaperpekto, walang magbabago. Pero ang magandang balita, ang pinakamagandang balita, pwede kang pumili. Pwede mong talikuran ang mga taong nananakit sa'yo. Pwede mong hanapin ang mga taong nakikita ang halaga mo. Pwede mong hanapin ang mga taong babiyahe ng 5 oras, uupo sa isang mainit na grandstand para lang isigaw ang pangalan mo. Nakatago pa rin sa akin ang picture mula noong graduation. Yung picture namin ng mga santos na nakangiti, hawak ang mga sunflower. Nakapatong ito sa desk ko. Ipinapaalala nito sa akin na ang dugo ang nagbibigay ng kadugo, pero ang katapatan, pagmamahal, at ang pananatili kapag kailangan mo sila iyon ang gumagawa ng pamilya. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, napakarami ko niyan. Kung pinapanood mo ito, at ikaw ang background child, kung ikaw palagi ang hindi napapansin, palaging tahimik, palaging naghihintay ng pagkakataon mo, tama na ang paghihintay. Huwag mo nang piliting bumili ng tiket sa isang palabas kung saan hindi ka naman nila gusto. Iempake mo ang mga gamit mo, buksan mo ang pinto, at hanapin mo ang mga taong papalakpak para sa'yo. Nandyan lang sila. At naghihintay silang makilala ka. Ako si Andrea. At sa wakas, pinili ko ang sarili ko.